I live, I die, I live again! I'm rolling! I'm rolling! Ang pelikula ay itinakda sa isang dystopian world kung saan matapos ang digmaang nuclear, ang mundo ay tila naging isang desyertong lupain. Dahil sa mataas na antas ng radiation, naging lason ang mga kapaligiran at ang lupa ay hindi na angkop para sa agrikultura. Ang mga pinagmumulan ng tubig ay naubos na rin at may malubhang kakulangan sa iba pang mahahalagang bagay tulad ng pagkain at gasolina. Dahil sa lahat ng ito, ang natitirang populasyon ng mga tao ay nabaliw at sila ay patuloy na naglalaban-laban sa isa't isa para lang mabuhay. Bagamat ang mundo ay halos naging desyerto na ngayon, sinasabi sa alamat na mayroong isang lungsod na tinatawag na Green Place na may masaganang tubig, halaman, at pagkain para mabuhay ang sinuman. Sumunod, ipinakita sa atin ang isang lungsod na pinangalan ng Citadel, isang sistema ng mga kuweba na nasa ibabaw ng mga talampas. Ang Citadel ay may malaking komunidad ng mga survivor, ang iba ay deformed at mukhang kalahating patay na sanhi ng radiation at kakulangan sa pagkain at tubig. Ang Citadel ay pinamumunuan ng isang malahalimaw na matandang lalaki, si Immortan Joe, na may suot ng face mask at air pipe upang huminga. Siya lang din ang nag-iisang tao sa buong syudad na may asawa. Sa katunayan, mayroon siyang 5 asawa. Dahil sa matinding radiation, namatay ang halos lahat ng mayabong at magagandang babae, kaya ang pagkakaroon ng 5 magagandang asawa ay matatawag na isang luho sa panahong ito. Nakikipagkalakalan si Joe ng tubig, pagkain, at gatas kapalit ng gasolina at armas sa ibang mga angkan. Siya rin ang may kontrol sa nag-iisang pinagmumulan ng tubig na matatagpuan sa Westland na tinatawag na Aquacola. Nag-hire si Joe ng isang grupo ng mga babae para kunin ang kanilang gatas upang ipagpalit ito sa ibang angkan. Ang malalapit niyang kakilala ay ang angkan ng Gastown kung saan siya nakikipagpalitan ng gasolina at ang Bullet Farm Clan na may malaking koleksyon ng mga armas. Samantala, kinausap ni Joe ang karamihan mula sa isang bangin at binanggit na siya ang kanilang redeemer. Siya rin ang pinuno ng mga Warboys, isang grupo ng mga pawang mapuputla at natatakpan ng mga paltos dahil sa radiation sickness, nakahandang mamatay para sa kanilang Panginoon na si Immortan Joe. Binanggit ni Joe na ang Citadel ay babangon mula sa abo at magiging isang maunlad na angkan. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng tubig pero sa ilang segundo lang. Matapos ihinto ni Joe ang supply ng tubig, halos nabaliw ang mga tao na nag-aaway-away para dito. Pagkatapos, ipinadala ni Joe ang kanyang tenyente na imperator, si Furiosa, na may prosthetic na braso upang mangolekta ng gasolina at mga bala. Di nagtagal, umalis si Furiosa sakay ng isang war rig kasama ang ilan pang mga warboys. Mamaya sa daan, inilihis ni Furiosa ang kanyang rig at nagsimulang magtungo sa silangan. Nagtaka ang mga kasama niyang warboys sa biglaang pagbabago ng direksyon, ngunit dahil sila ay tapat kay Furiosa, hindi na sila nagtanong pa. Nalaman ni Joe ang tungkol sa pagbabago ng direksyon ni Furiosa at agad na tumungo sa kanyang silid kung saan niya ikinulong ang kanyang mga asawa. Pagdating niya doon, natigilan siya nang makitang wala na silang lahat. Isang mensahe sa dingding ang tumambad sa kanya na nagsasaad na ang kanilang mga anak ay hindi magiging warlord, nagpapahiwatig na tumakas ang mga asawa niya. Dito, nalaman natin na pinagtak sila ni Furiosa ang kanyang Panginoon at tumakas sa lugar kasama ang mga asawa ni Joe. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang pangunahing tauhan na si Max Rokotansky, isang road warrior na naghahanap para sa isang matuwid na layunin. Sa ngayon, palagi siyang binabagabag ng mga pangitain ng patay niyang anak na hindi niya naprotektahan sa nagdaang digmaan. Habang siya ay nagmamasid sa lugar, biglang lumitaw ang mga warboys sa kung saan na nagudyok kay Max para magmaneho. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo nang wasakan ng mga warboys ang kanyang sasakyan at iginapos nila siya. Pagkatapos kinaladkad nila siya sa Citadel. Sa loob ng kuweba, ginugupit ng mga warboys ang kanyang buhok at balbas.
Gumawa din sila ng mga tattoo sa kanyang likod na nakasulat ang Universal Blood Donor, nagpapahiwatig na balak nilang gamitin siya bilang isang blood bank para sa mga warboys na kulang sa dugo. Nang sinubukan nilang tatakan si Max ng isang nasusunog na bakal na may hugis bungo, nagawa ni Max magpumiglas at pinalaya ang sarili. Nakipaglaban siya sa ilang mga warboys sa daan, ngunit sa sandaling iyon, nagsimula siyang magkaroon muli ng mga pangitain ng patay niyang anak na nakagambala sa kanya sa ilang sandali dahilan para mahuli siyang muli ng mga warboys. Sa sumunod na eksena, inutusan ni Joe ang kanyang mga warboys na sundan si Furiosa. Habang ang lahat ay naghahanda para sa digmaan, isang halos mamamatay na warboy na nagngangalang Nox ang isinama si Max dahil kailangan niya ng dugo. Ikinadena niya si Max sa kanyang sasakyan habang isinasali ng dugo ni Max sa kanya upang makakuha ng patuloy na enerhiya na kinakailangan niya para sa labanan. Kasunod nito, nagmaneho ang buong tropa at makikita din ang isang gitarista na tumutugtog ng rock and roll. Scanning the horizon! No! Samantala, ang warrig ni Furiosa ay sinalakay ng isa pang scavenging tribe na tinatawag na buzzards. Nagawa niyang talunin sila, ngunit sa lalong madaling panahon napansin niya ang malaking hukbo ng mga warboys na ipinadala ni Joe. Sa takot, nagpatuloy siya sa isang dambuhalang sandstorm sa pag-asang maiwawala niya ang mga humahabol. Bahagyang gumana ang plano kung saan huminto ang lahat ng mga warboys maliban kay Nox. Siya ay determinadong pasayahin ang kanyang Panginoon, kaya nagbuhos siya ng gasolina sa kanyang sasakyan at susubukan niyang ibangga ito sa war rig ni Furiosa. Plano niyang isakripisyo ang kanyang buhay at maging martir upang mapatay lang si Furiosa. Gayunpaman, dahil sa lakas ng sandstorm, nawalan siya ng kontrol sa kotse hanggang sa bumangga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon si Max mula sa buhangin at napansin niyang nakakadena pa rin siya kay Nox na wala pa ring malay. Sa paglalakad pa ng kaunti, namataan niya ang rig ni Furiosa kasama ang 5 babae na asawa ni Joe. Dito, nalaman natin na ang isa sa mga babae, si Splendid, ay 9 na buwang buntis sa anak ni Joe. Nagbanta si Max sa mga babae na bigyan siya ng tubig at putulin ang kanyang kadena na nakatali kay Nox, ngunit hindi nila ito kayang putulin. Sa sandaling iyon, namataan ni Furiosa sa malayo ang mga tauhan ni Joe na papalapit sa kanila. Dahil dito, sinubukang sunggaban ni Furiosa si Max. Kalaunan ay nadaig ni Max si Furiosa at nagawang putulin ang kanyang kadena. Pagkatapos pumasok siya sa war rig at nagmaneho na iniwan sina Furiosa at mga babae. Habang nag-aalala ang mga babae sa paparating kapahamakan, huminto ang rig sa malapit. Lumalabas na nag-install pala si Furiosa ng kill switch sa rig na siya lang ang nakakaalam paano i-restart. Dahil dito, atubiling pinagmaneho ni Max si Furiosa at pinapasok ang lahat ng babae. Nagwika si Furiosa na plano nilang magtungo sa lugar na tinatawag na Green Place kung saan sagana ito sa tubig at pagkain, at isang ligtas na kanlungan para sa mga babae. Nang maglaon, dinala ni Furiosa ang rig sa isang kanya na pinamumunuan ng mga bandidong bikers na tinatawag na Rock Riders. Nakipagdeal na siya sa kanila na nagsasaad na makakadaan sila sa lugar kapalit ng 3,000 galon ng gasolina. Nang lumabas si Furiosa sa rig para makipagnegosasyon, namataan ng Rock Riders ang malaking kuyog ng mga tropa ni Joe na paparating. Ito ay labag sa kasunduan dahil binanggit ni Furiosa na kakaunti lamang sila ang dadaan. Galit na galit ang mga bikers, ngunit bago sila makapagsagawa ng anumang aksyon, pumasok si Furiosa sa rig at tumakas palayo. Gayunpaman, ang mga bikers ay hindi basta-basta hahayaan na lang sila, kaya't sinimulan nilang habulin ang rig. Sa pamamagitan nito, isang matinding habulan ang naganap, ngunit gaya ng inaasahan, nagawa ng ating bida na patayin ang mga bikers isa-isa.
Sa oras na ito, ang mga Warboys ay malapit na rin sa rig. Habang sinubukang barilin ni Joe ang rig, binuksan ni Splendid ang pinto at ginawang panangga ang sarili. Sigurado siyang hindi sasaktan ni Joe ang kanilang anak. Sinubukan ni Knox himukin si Joe na ibabalik niya ang kanyang mga asawa, ngunit binaliwala lang siya ni Joe at iniwan. Samantala, habang sinusubukan ni Splendid na umakyat pabalik sa loob ng rig, nadulas siya at nahulog. Sinubukan ni Joe na iligtas si Splendid, pero sa halip ay nasagasaan niya pa ito. Paghinto niya, tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ni Splendid at napasigaw siya sa dalamhati. Sa sumunod na eksena, si Knox, na ngayon ay dismayado na sa itinuturing niyang Panginoon, ay pumasok muli sa rig. Nagbago na siya ng panig at nangako na tutulungan ang mga babae na makatakas mula kay Joe. Habang nagmamaneho sila sa gabi, ang kanilang rig ay biglang na-stuck sa putikan. Ang masaklap pa, papalapit na rin sa kanila ang Bullet Farmer Gang. Lumalabas na pinadala ni Joe ang gang bilang kapalit ng malaking halaga ng tubig. Sa lahat ng pag-asa na ngayon ay tila nawawala, si Knox ay nakaisip ng isang ideya. Sinabi niya kay Max na itali ang isang lubid sa paligid ng puno para magamit ito ng rig bilang leverage. Gumana nga ang plano at ang grupo ay nakaalis doon bago dumating ang mga kaaway. Kinaumagahan, nagising si Max sa rig na pinagmumultuhan na naman ng mga pangitain ng patay niyang anak. Hiniling sa kanya ni Furiosa na magpahinga habang ipinapaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa lugar na Green Place kung saan siya ay ipinanganak at dinukot sa kanyang pagkabata. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang isang lugar sa disyerto na may isang tore, kung saan ang isang babae na tinatawag na Valkyrie ay sumisigaw ng tulong. Bagamat iniisip ni Max na isa itong bitag, lumabas si Furiosa sa rig at sinigaw ang pangalan ng kanyang ina at pangalan ng kanyang angkan. Sinabi din ni Furiosa na kabilang siya sa Vuvalini. Hindi nagtagal, ang Valkyrie ay bumaba sa tore at tinawag ang iba pang matatandang babaeng bikers. Lahat sila ay gumugol ng isang sandali ng kagalakan dahil sa muli nilang pagsasama-sama pagkatapos ng mga dekada. Kasunod nito, tinanong ni Furiosa ang direksyon ng Green Place, ngunit sa kanyang pagkabigla, inihayag nila sa kanya na nalagpasan na nila ito at pinaliwanag na ang lugar ngayon ay isa ng tiwangwang at hindi na angkop para tirhan. Ibinunyag din nila na ang natitirang mga ina ng kanilang angkan ay matagal nang namatay. Nang marinig ang lahat ng ito, napaluhod si Furiosa at nawalan ng pag-asa. Nang maglaon ng gabing iyon, sinabi ni Furiosa kay Max na maghahanap sila ng saganang lupain at gagamitin ang mga binhi para magsimula ng panibagong buhay. Gaya ng inaasahan, tumanggi si Max na sumama sa kanila. Kinaumagahan, si Max ay nagkaroon muli ng nakakatakot na pangitain ng kanyang patay na anak. Napagtanto ni Max na hindi siya pwedeng gumawa ng parehong pagkakamali na humantong sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, kaya mabilis siyang nagmaneho para habulin sina Furiosa. Pinahinto niya sila at hiniling na bumalik sa Citadel na may saganang tubig, pagkain at mga pananim. Isa pa, ang lugar ay walang bantay ngayon dahil si Joe at ang mga Warboys ay abala sa paghahabol sa kanila. Pinag-isipan ito ng matagal ni Furiosa, ngunit pagkatapos niyang mapagtanto na tama si Max, sumang-ayon siya. Hindi nagtagal, sumakay ang grupo sa rig at sumama din ang matatanda. Namataan sila ni Joe patungo sa canyon at agad na pagtanto na sila ay pabalik ng Citadel dahil ito ay walang bantay. Agad niyang inatasan ang mga tauhan na habulin ang rig. Matapos ang mabilis na paghabol, sa wakas ay naabutan ng mga Warboys ang rig ni Furiosa at isang brutal na digmaan at habulan ang naganap. Marami sa mga tauhan ni Joe ang napatay, ngunit sa kasamaang palad ilan sa matatandang bikers ang namatay din. Nasugatan din si Furiosa nang tumalo ng isang Warboy sa kanya gamit ang isang punyal. Dahil ang digmaan ay nagiging brutal sa bawat minuto, si Furiosa at kanyang grupo ay nakakuha kahit papaano ng kalamangan.
Sa tulong ni Nox, nakarating si Furiosa sa rig ni Joe at tinapos ni Furiosa ang laban nang ikabit niya ang maskara ni Joe sa mga gulong na agaran nitong ikinamatay. Sa kabila ng pagkamatay ng pinuno, hindi pa rin tumitigil sa pakikipaglaban ang mga War Boys. Sa sandaling iyon, si Nox, na siyang nagmamaneho ngayon ng war rig, ay nakaisip ng isang plano. Buong buhay niya ay hindi siya pinahahalagahan at laging hinahamak, kaya nais niyang tuldukan ito sa isang magandang dahilan. Sa madaling salita, gusto niyang tulungan ang mga inosenteng babae na makatakas mula sa paniniil ng mga War Boys. Hindi nagtagal, marahas niyang iniliko ang kanyang sasakyan at bumangga sa gilid ng bato, na dahil dito, isang malaking pagsabog ang nangyari, at sa wakas ay napatay nito ang lahat ng War Boys. Nakalulungkot lang dahil namatay din si Nox, ngunit ito ang napakagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Sa ibang lugar, sa daan patungo sa Citadel, si Furiosa ay nanghihina ng husto at bumagsak. Nang magsimulang magpanik ang ibang mga babae, pumasok si Max. Gumawa siya ng maliit na hiwa sa ilalim ng mga baga ni Furiosa upang tulungan itong huminga. Nang hindi gumana ang plano, isinalin niya ang sariling dugo kay Furiosa. Sa kabutihang palad, dahan-dahang binuksan ni Furiosa ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa Citadel, kung saan ipinakita ni Max ang walang bibig na bangkay ni Joe sa mga tao, na ikinasiya ng lahat. Ang mga mamamayan ng Citadel ay pinagpupunit ang bangkay ni Joe dahil sa labis na kasiyahan na ang malupit na pamumuno ni Immortan Joe ay sa wakas, natapos na. Pagkatapos ay nagsimula silang sumigaw upang hayaan ang mga babae at si Furiosa na pumasok sa loob ng kuweba, dahil para sa kanila, sila ang tunay na pinuno. Sa suporta ng publiko laban sa kanila, atubiling sumunod ang mga War Boys ni Joe, at ginawa ang mga babae bilang kanilang bagong pinuno. Habang tinatanaw ni Furiosa at ng kanyang grupo ang buong pulutong, napansin niyang tahimik na umalis si Max sa lugar. Dahil natupad na ang kanyang pangako, makikipagsapalaran siya sa mga bagong lupain, kung saan ang ibang tao ay nangangailangan ng tulong. Ang pelikula ay nagtapos sa pagpapakawala ng walang limitasyong supply ng tubig para sa mga mamamayan ng Citadel.